Si Senator Robin po ay napikon na sa mga bumabatikos at bumabanat sa kanya. Hindi ko alam kung first time niya tong ginawa. Open ko lang Okay. Hold on. Oh my God. Hold on. Hindi ko alam kung first time niyang pumatol sa mga bashers, pero matindi na kasi yung mga banat sa kanya. Okay. Okay, found it mga dad kuya. Mag-react tayo dito. Ang daming tumatawag kay Senator Robin Padilla na siya ay bobo. Ang sabi nila, sayang daw ang kanilang boto. Tapos ganito lang din daw ang magiging performance. Ako naman mga dad kuya, or Mawinians, okay. Hindi ko binoto si Senator Robin just because he is a celebrity or a familiar name. Right? Lahat naman familiars. Kung sino si Binoy, kung sino si Bad Boy, diba? Actually, mga adat ko yan, sa totoo lang, nung ako'y bata pa, nega ang impression ko kay Robin because nga, syempre, paslit pa ako, if you may, diba? Wala pa akong muwang sa mundo. At ang image ni Senator Robin nung siya'y bagong artista, siya ay bad boy, maangas. Di nangungutor-motor, naka-leather jacket, naka-sando, pumapato, laging nasa trouble, ganon. Takaw away. So, yung kapag narinig ko yung Binoy or Robin, ang utol kong hudlom, di ba, may mga ganon siyang movie, nega ang impact sa akin. Ay, ayoko dyan. Hindi naman siya pogi, ang angas-angas. Alam niyo kung kailan ko lang na-appreciate si Senator Robin? Sa pelikulang, I think, Till I Met You, with Regine Velasquez. Diyan sa Batulao, sa Tagaytay yung movie na yun Na si Regine Velasquez po ay parang scammer. Tapos si Robin yung parang katiwala ni Eddie Garcia. Familiar kayo sa movie? Grabe ang iyak ko dun. Ang galing ni Regine kasi doon. At saka bago ako naging fan ni Senator Robin, fan ako ni Regine. Most of the transgenders in the Philippines, lahat ng mga akla, sangkabaklaan, karamihan talaga po, sabihin na natin mga 95% ng sangkabaklaan sa Pilipinas ay idolo si Regine. Hindi ko na lang bumaliktad ang panahon, hindi ko na idolo si Regine ngayon. Dahil napinklawan si Regine at si Robin na yung ayaw ko dati, gusto ko na, di ba? Anyway, gusto ko pa rin naman si Regine kumanta, wag lang niya talagang damihan ng kulot-kulot at kaartehan. So much for Regine, but let's go back to Robin. Dun sa kwento nga po ng I think that's Till I Met You, kung napanood niyo yan, ay parang kanang kamay ni Eddie Garcia, si Senator Robin. Ini-scam ni Regine si Eddie Garcia. Gusto niyang mapangasawa yata kasi mayaman, parang ganon, asyendero. Si Robin walang tiwala kay Regine, hindi niya gusto ang personalidad, parang shady si Regine. Bantay sarado niya si Eddie Garcia at kontra siya sa relasyon ni Regine at Eddie Garcia. And ang ending, nagkagusto si Robin kay Regine. Pero yung moment ni Regine na umuwi siya sa kanilang lugar na napakahirap niya, I think that's in Batulao pa rin, or maybe not in Batulao, somewhere there in Batangas, no? Nung pinakita dun sa movie yung background ni Regine kung bakit siya parang naging scammer nung paglaki niya, ay doon naman talaga ako hagulgol ng bonggang-bongga sa awa kay Regine. Okay, going back. So, iba nga po yung impression ko kay Senator Robin, pero eventually nagustuhan ko siya, at hindi lang doon sa movie, hanggang sa ngayon na-appreciate ko ang ating idol Binoy, parang naging palayaw din niya ang idol, hindi ako sure. Pero si Senator Robin po ay kinukuyog ngayon ng mga ensaymada vloggers at ng mga bashers, mapa Pinklawan, mapa Marcos supporters, pero hindi naman masyadong kinukuyog si Senator Robin ng mga DDS. Kasi si Senator Robin, nung panahon ng election, although kasama siya ng unit team, parang huli na lang din siya napasali. Talagang kay VP, kita nyo, green nga yung kanyang yung logo niya sa Facebook. Nilagyan ko lang ng red dahil sa word na to. Pero ang kanyang logo po ay green. Kasi di ba yung Robin Hood, alam niyo ba ang pangalan ni Senator Robin? Hindi ako sure dito, pero at least nakita ko sa kanyang profile.
Ang pangalan niya ay Robin Hood. Hindi ba yung kulay ni Robin Hood, yung parang namamana rin yun eh, di ba? Nung mga medieval period siguro yan, kwento na nagnanakaw siya sa mayayaman para ipamigay sa mahihirap, parang gano'n, no? So Robin Hood ang kanyang pangalan, and then there's another name, may pangalawang pangalan siya. Hulaan nyo kung ano, lagay nyo sa comment section. Hindi nyo magugustuhan ng kanyang pangalawang pangalan. Mayayamot kayo dahil nakakayamot talaga yung pangalan na ito ngayon. Comment nyo nga. Wag nyo pupunta yung profile niya, hulaan nyo na nakakayamot ang pangalan niya. Clue! Ano ba bibigay kong clue? Bolero ito. Yung pangalawang pangalan ni Senator Robin ay walang utang na loob. Okay. Si Doña Eva yung mother niya, si hulaan nyo kung anong pangalan ni Senator Robin. Yung pangalawa pang pangalan, di ba? Para, di ba may mga pangalan lalaki na Paul Jake or Mark Joseph, ganon. Yung kanya naman Robin Hood. Robin Hood. Tapos Padilla. Mayayamot kayo sa pangalan na ito. Nakakagigil ito ngayon. Nutil ito, nutil, ha? Sablay ito, ha? Naloko tayo nito. Ang dami ng clue, ayos kayo. Okay. So, napikon si Senator Robin sa mga tumatawag sa kanyang bobo. Sabi nga na sayang. Saan nang galing? Ito po ay nung pinuna ni Senator Robin na yung mag-open ako para makita niyo yung mga sinasabi ko. Napikon siya. I mean, napikon yung mga netiz. Hold on. Ito. Patungkol ito sa paghahatid ng rasyon sa BRP Sierra Madre. Nasabi bakit sinasamahan ng mga US forces itong maghahatid ng rasyon. Yung Coast Guard natin sinasamahan. So, parang mapipiko ng China nun kasi parang, 'di ba, may pagpapakampi pa tayo sa anemika. Parang ganun yung punto ni Senator Robin. Ito yan, hold on. Dito nag-react na dito si Gibo. Kasi si Gibo yung National Defense eh. Defense Secretary Gibo Teodoro reacts kasi si Gibo Teodoro ngayon pash-pash na siya sa pag-ano, di ba? Di ba nabanggit ko? Dadagdagan pa daw yung EDCA natin. Kaya sabi ko, yung EDCA sites, yung mga base militar ng Kano sa Pilipinas, di ba siyam na yan? Dadagdagan pa daw yan. Ano baga ang pinaghahandaan, Sir Gibo Teodoro? Ano baga ang pinaghahandaan ng anemika, Papshi? Tama ang sagot ni Ate Shirley at Ate Amneferda. Plus 5 points. Gigi Place plus 5 points. Okay. Ate Ira plus 5 points. Okay. Hold on. Alright. So, Papshi, bakit magdadagdag pa ng EDCA sites? Bakit dadagdagan pa ang base militar ng mga lentek na mga Kano na yan dito sa Pilipinas? Nadagdagan ng bagyo? Nadagdagan ng bagyo ngayong taon? At napipredict nyo na madadagdagan ng bagyo next year? Hindi ko naman masyado nakita ang pagiging active ng mga Kano na yan sa pagtulong ng mga may bagyo Bakit dadagdagan? Sige nga mga Ensaymada vloggers, baka nanonood kayo sa channel ko ngayon. Anong dahilan? Bakit dadagdagan ng EDCA sites? So anyway, so much for the EDCA sites. Pero ito, sabi ni Gibo Teodoro, na isang taranta rin ngayon sa talagang pilit ng inaayos yung mga EDCA sites, di ba? Minamadali na parang dapat may mga may mga parang gasoline station thingy sa bawat EDCA sites. Parang parang fuel for mga eroplano, ganun, helicopters, and whatnot. Lahat na ng mga sasakyang pandigma, dapat mayroong mga fueling station ang EDCA sites. Pinapaspasan ni Gibo. Kaibigan ni VP Sara, pero talagang X. Noon pa man, wala na akong tiwala. Okay. Nag-react si Gibo kay Senator Robin Padilla's fear that Philippines' ties with the US amid the West Philippine Sea tension might result in a proxy war. Yan ang propaganda ng kabila. Proxy war ba ito? Tayo ang kinubkob. Scarborough Shoal number 1, whatever. So, itong pagpapakampi natin, itong pagsama-sama ng US forces dyan sa paghahatid nga po ng rasyon sa BRP Sierra Madre, yung barkong luma na dyan sa West Philippine Sea, ay baka ma-misinterpret ng mga Chinese na, di ba, nagpapakampi tayo, nagpapakitang gilas tayo na marami tayong kakampi. Baka nga naman
humantong ito sa conflict. Alam natin na ang Amerika nandito sa Pilipinas dahil gusto nilang makisawsaw sa sigalot ng China and Taiwan. So what if yung yung arrangement na ito or yung gusot ng China and Taiwan madaan sa diplomasya, madaan sa magandang usapan? So masasayang ang pagpunta ng mga sundalong kano sa Pilipinas kasi wala silang sasawsawang gyera. Kaya baka nandyan umiekse na ang mga kano sa West Philippine Sea. Bakit tayo magpapakampi? Hindi natin kayang magsarili, hindi natin kayang protektahan ang sarili nating bansa, kulang ang pwersa natin. Ay oo, maliit na bansa tayo sa China. Pero yung pinag-aagawang teritoryong yan, bago lang tayo naging claimant dyan. May mga matatagal ng claimants dyan, Vietnam, Taiwan, China. Even Indonesia may claim dyan sa mga pinag-aagawang teritoryo. Late na nga lang tayo nakiagaw, tapos naghahari-harian. Tayo nga actually ang naghahari-harian eh. Feeling tayo ang style ng Pilipinas ngayon parang at saka maraming dilawan sa gobyerno. Parang feeling natin tayo ang binubuli, tayo naman tong, 'di ba? Lapit ng lapit doon. Oh, nabombahan lang sabi nung 'di ba binombahan ito, sabi water cannoning, oh. Yung binombahan ng tubig hindi naman pala tinamaan. Oh, talagang iyak-iyak agad ang Pilipinas. Hey! Binubuli kami ng China, hindi naman tinamaan ng tubig. May nakitang video ng kalaunan, wala namang ganun, hindi naman pala tinamaan. Sa kuha ng Philippine media, mukha talagang pinaulan na ng tubig ang Coast Guard. Pero Diyos ko, sa aerial view, hindi umabot! O binuking ng Vietnam yata yung may kuha silang aerial footage. O, ang Pilipinas feeling victim, ganyan, gawain ng mga piklawan. Anyway, ito po yung statement ni Senator Robin. At grabe ang kuyog kay Senator Robin ng mga ensaymada vloggers. Sabi ni Senator Robin, mga mahal kong na taga-suporta, nag-number 1 po tayo. So, bragging right niya yan eh, number 1 na senador siya, no? Nang wala tayong pera at walang connection. Pag sinabi mong walang pera, hindi naman literal na wala kang 5 duling. Na kahit 5 duling, wala ka. Ang napanood ko nga po sa isang politiko nung in-interview siya, hindi ko na lang muna banggitin ang pangalan kasi gusto kong i-vlog din yung interview niya. Ang kalahating bilyon mo sa election ay hindi pa guaranteed na mananalo ka. Kalahating bilyon gagastusin mo from being a mayor pataas. Kung tatakbo kang gobernador, congressman, lalo Senate and Vice President pataas, kalahating bilyon mo kulang. Parang ang alam ko may batas diyan na dapat limited, 'di ba? Parang may threshold. Merong limit ang ginagastos ng politiko para nga maiwasan naman yung para fair yung labanan. Isipin mo na lang kung ang ibang halimbawa ang dapat nagastos silang ng isang presidente sa pagtakbo niya ay dapat 100 million lang. Pero maraming butas 'yan. 100 million lang kunwari yung nilabas niyang pera, pero bibigyan niya ng pera si Juana, Juana, ito ang 1 billion. Kunwari magdodonate ka sa akin ng mga campaign materials, pero pera yun ng politiko. O si mga politiko, pag tumatakbo, nagkakapera rin talaga. 'Di ba? Maraming nagsusponsor, maraming kaibigan, may mga negosyante, may mga enterprises, may mga korporasyon na at saka may mga oligarchs and billionaires na tumataya sa politiko kasi parang sabong yan eh. Kung 5 ang tumatakbong kilalang pangalan, tatayaan yan hindi lang iisa ng isang mayamang say negosyante. Baka 3 sa kandidato ang tatayaan niya, baka nga lahat tatayaan niya yan eh. Baka lahat bibigyan niya ng campaign funds. 'Di ba? Kasi what if nagbigay siya sa 4 ng say 100 million bawat isa. Tapos yung panlima hindi niya binigyan, yun pa ang nanalo. So kung meron siyang ilalapit sa nakaupo ngayon, ay hindi niya nabigyan at yung 4 na bigyan niya, syempre mababalitaan naman ito. Ay, kung may mga gusto siyang maging negosyo, di ba? Ang gusto ko magtayo ng mall, magtayo ng building, ganun, mag-open ng kung ano-ano pang mga negosyo. Ay, good luck. So napakarami talaga pong tumataya sa mga politiko. Alam ko may limit 'yan, pero syempre may lusot. So sabi ni Senator Robin, wala tayong pera, walang connection sa dambuhalang media. Totoo po, hindi naman napapanood yung mga si Senator Robin.
nung kampanyahan, pati yung alsa nga ng Uniteam, di ba? Ang tagumpay natin ay kasaysayan na at hindi na yan magpagbabago kahit sino pa man. Ano man ang kanilang argumento o ano man ang sabihin nila na sila ay matalino at tayo ay bobo, kasi tinatawag nga pong bobo si Senator Robin, tawanan na lang ninyo ng malakas dahil hindi nila matanggap hanggang sa ngayon ang ating pagkapanalo at pagiging number 1. So baka mamaya yung mga atake kay Senator Robin ay yung mga natalo rin niya, nalamangan niya sa elections. Siyempre, familiar na pangalan eh. Artista. Supporter ni Tatay Digong. Pinaglalaban yun, isa pa sa reason kung bakit siya sinuportahan. Gusto niya ng federal form of government. Gusto niya federalism. Nabigo tayo noong panahon ni Pangulong Duterte dahil nga may pandemic rin, hindi talaga na-push. So, hopefully this time, magkaroon na ng federalism. Si Pangulong Bongbong, ang kanyang partido ay Partido Federal ng Pilipinas, PFP. Tapos hindi niya priority ang federalism. So kay Senator Robin na lang tayo sasandal na kung saan maka-Duterte si Senator Robin. At mas bobo sila sa atin. Ayan, yung pagkapiko ni Senator Robin, sabi niya, mga bobo kayo. Mga bobo! Mga bobo! Parang si Larry Gadon lang, no? At mas bobo sila sa atin dahil sa sobrang talino nila, hindi sila nanalo kahit bilyon ang pera nila. So siguro aware si Senator Robin na may mga politiko na utak ng mga umaatake sa kanya. Bilyon ang pera. Politiko, tito ko niya, hindi yung mga ordinaryong mamamayan eh. At yun mga pailalim bumanat, lalo na ang may mga ambisyon umangat, at mga cloud chasers at mga nais bumalik na pinapagalaw ng ang kanilang mga PR. Nais bumalik. Sino kaya mga politiko na hindi na nakaupo ngayon na nais bumalik? Kaya yung mga PR team nila ang pinapagalaw para para siraan si Senator Robin. Isa ba dito ang senador na parang may ting-aling ding-dong? I mean yung parang kumakahol lagi na parang aso. Anong pangalan ng senador na yon? O so may senador din na thank you so much po sa pakulay from US. Ayan. At saka yung natutulog lagi, yun ba yun? Kasi marami nang wala sa pwesto ngayon na gusto pa rin bumalik eh. Pahinga lang, tapos balik na naman. Ganun. Lente, kasi bawal, di ba? Ang alam ko po sa mga senador ay 3 consecutive terms and then tigil ka na dapat. Hindi ka pwede magkaroon ng 4th term na magkakasunod. So, pahinga muna, tapos takbo ulit. Talagang ang bongga naman ang buhay ng mga senador. At ang ibang mga I think even mayors and governors, pwede yan eh. Okay. Huwag kayo mabahala sa kanila. Hindi po sila ang number 1 kahit hanggang langit ang gastos nila. Ewan ko lang, Senator Robin, kung aware ka na sabi ni Attorney Glenn Chong, mahaba itong sinulat niya, but gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi daw siya politiko. Yan ang maganda, Senator Robin. I am not a politician. I am a servant of God. Even Senator Miriam Defensor Santiago, sabi niya, hindi ako politiko. Okay, kasi may iba siyang career, di ba? Abogada sila Senator Miriam Defensor Santiago. Si Senator Robin, artista, and maybe may mga negosyo sila ni Mariel or kung ano man ang pinagkakabalahan. Hindi porke siya ay nakaupo ngayon, nasa politika ngayon, siya ay politician na. So ang hirap po kasi sa mga politiko sa Pilipinas ay halos lahat kurakot. Mabibilang lang sa mga daliri at gusto ko mag-vlog patungkol dyan. May isa na namang nagsalita na narinig nyo na to dati actually. Pero nagpa-interview siya, sabi ang napakalala ng corruption ngayon sa panahon ni Babshi. Ang daming napikon sa sinabing yun. Pag-usapan natin sa mga susunod na araw kung sino yun. Pero baka kilala nyo na. Comment nyo sa comment section. So, bobo nga ba si Senator Robin Padilla? I don't think so. Ako na magsasabi sa inyo, teacher ako. May 9 types of intelligence. Magkaroon ka lang ng isa niyan, matalino ka na. Okay? 8 or 9 types of intelligence. One of them is interpersonal intelligence, and I think Senator Robin meron yan. Interpersonal intelligence, ito yung kakayahan mong makipagkapwa-tao. At sa tingin ko kay Senator Robin, magiliw siya sa kanyang kapwa eh. That's just one. Siyam yun. Hindi ka na matatawag na bobo. Kaya yung mga tumatawag kay Senator Robin Padilla, baka kayong bobo. Baka kayo yung nasa lowest level of intelligence. You know, the moron, the imbecile, and the idiot. As in kapag ka, di ba, nag-measure tayo ng IQ, nandun sila sa lowest.
lagapak talaga baksak. May abnoy na nga kung maituturing. So, ako, sabi ko nga sa inyo, hanggat maaari ayokong lumabas sa bibig ko yung word na ganyan, bobo. Although may lisensya ako at may karapatan ako magsalita niyan, being a teacher, pero mahirap na, baka bumalik sa akin. Syempre, nagkakamali din ako. Sabi nyo nga, nobody's perfect. Pero ito naman mga vloggers na ito, katitigas naman ang mukha. Oh. And sa tingin pala ni Senator Robin, ay mga politiko ang nasa likod nito. Sino-sino kaya? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Mga politiko daw yung nasa likod ng mga atake sa kanya.